Naghahanap ka ba ng paraan para mas makontrol ang buhay mo? Minsan pakiramdam natin hinihila tayo ng buhay sa lahat ng direksyon, kaya naliligaw o nawawalan tayo ng kontrol. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may sinaunang paraan ng pag-iisip na makakatulong sa iyo para mabawi ang kontrol at makahanap ng kapayapaan sa gitna ng gulo? Maligayang pagdating sa Stoicism, isang pananaw sa buhay na tungkol sa karunungan, katapangan at disiplina. Hindi lang ito basta mga ideya, isa itong praktikal na paraan para harapin ang taas-baba ng buhay, para mabuhay ka ng mas sinasadya at kontrolado. Sa gabay na ito, sisilipin natin ang mga pangunahing ideya ng Stoicism at kung paano mo ito magagamit sa mga hamon ngayon. Matututunan mo kung paano pamahalaan ang isip, damdamin, at kilos mo para tumugma sa kung ano talaga ang mahalaga sa iyo. Itinuturo ng Stoicism na pagtuunan ang kaya mong baguhin at bitawan ang hindi mo kaya para makahanap ng kapayapaan sa parehong aksyon at pagtanggap. Paulit-ulit nating babalikan ang ilang mahahalagang ideya ng Stoicism at may magandang dahilan yan. Sa paulit-ulit na pakikinig at pagsasanay sa mga ideyang ito, unti-unti silang nagiging bahagi ng pang-araw-araw nating buhay. Ang pag-uulit ang susi para talagang gumana ang Stoicism. Ginagawa nitong bagong paraan ng pamumuhay, hindi lang basta teorya. Maging nahihirapan ka man, naghahanap ng mas malalim na kahulugan sa buhay, o gusto mo lang maging mas kalmado at buo, may makukuha ka rito. Sa dulo nito, hindi mo lang maiintindihan ang Stoicism. Magkakaroon ka ng mga konkretong hakbang para maramdaman mong mas kontrolado mo ang buhay mo at maharap ang anumang dumating ng may kumpiyansa at kapanatagan. Si Marcus Aurelius ay isang dakilang halimbawa ng Stoicism. Sa magulong mundo ngayon, kung saan kayang tabunan ng ingay sa labas ang tinig sa loob natin, matutulungan tayo ng Stoicism na makahanap ng focus at layunin. Itinuturo nito ang mahalagang leksyon na ang pagtuon sa sarili ay kayang baguhin ang buhay mo. Sisidlan natin ng malalim ang mga malalim na ideya ng Stoicism sa susunod nating pag-aaral para malaman kung paano ito bumabagay sa tela ng pang-araw-araw nating buhay. Isipin mo, karunungang ipinasa mula henerasyon sa henerasyon at hanggang ngayon ay kapaki-pakinabang pa rin sa mga abalang kalye ng New York City tulad noon sa mga hukuman ng sinaunang Roma. Habang sabay tayong maglalakbay, hindi mo lang mauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng self-focus sa Stoicism, kundi mararamdaman mo ring may kapangyarihan kang ilapat ang mga walang kupas na aral na ito sa pang-araw-araw mong buhay. Hindi lang ito tungkol sa pag-alam, tungkol ito sa paglago bilang tao at paghubog ng katatagang kayang tumagal sa bagyo ng buhay. Samahan mo kami sa pagbabagong paglalakbay na ito rito sa Trip of Wisdom para matuklasan ang hindi natitinag na lakas na nagmumula sa loob. Tuklasin nating muli ang sarili, isang ideyang malalim ang ugat sa pilosopiyang Stoic. Sa tradisyong Stoic, may tatlong pangunahing prinsipyo na gumagabay sa atin. 1. Karunungan, higit pa sa kaalaman. Ito ang malalim na pag-unawa kung ano ang kontrolado natin at ano ang hindi. Sabi nga ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa isip mo, hindi sa mga pangyayari sa labas. Unawain mo ito at makakahanap ka ng lakas. 2. Katapangan. Higit pa sa pagiging pisikal na matapang. Kasama rito ang tapang na harapin ang problema, ang hindi alam, at maging ang sarili nating kahinaan. Sabi ni Marcus Aurelius, ang hadlang sa aksyon ay nagpapausad sa aksyon. Ang nakaharang sa daan ay nagiging daan. 3. Temperance o pagpipigil. Ito ay pagkatuto ng self-control, pamumuhay ng may moderasyon, at pagiging kaayon ng kalikasan. Ibig sabihin, kontrolin ang kagustuhan at iwasan ang labis. Sabi ni Marcus Aurelius, kaunti lang ang kailangan para sa masayang buhay. Nasa loob mo na ito sa paraan ng pag-iisip mo. Idinagdag ni Seneca, mas madalas tayong nagdurusa sa imahinasyon kaysa sa realidad. Para ito sa modernong tao na madalas nakukulong sa takot na hindi naman totoo at sa pamantayang panlipunan. Pamumuhay sa kasalukuyan. Sa Stoicism, pinakamahalaga ang pamumuhay sa kasalukuyang sandali. Sabi ng mga Stoic,
Tanggapin ang buhay kung ano ito, hindi subukang baguhin o husgahan. Hindi ito pagsuko, ito ay paanyaya na makita ang mga bagay kung ano talaga sila at kumilos mula sa kamalayang iyon. Sabi ni Marcus Aurelius, kapag nagising ka sa umaga, isipin mo kung gaano kahalaga ang regalong ito, ang mabuhay, huminga, mag-isip, magsaya, magmahal. Isa sa pinakamahalagang ideya ng Stoicism ay kontrolado natin kung paano tayo tutugon sa mga nangyayari, pero hindi ang mismong pangyayari. Sabi ulit ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa isip mo, hindi sa mga pangyayari sa labas. Unawain mo ito at makakahanap ka ng lakas. Itinataguyod din ng Stoicism ang kamalayan at meditasyon bilang paraan ng pagpapabuti sa sarili. Ang regular na meditasyon ay nagbibigay sa iyo ng mas control sa isip, kaya mas kaunti ang epekto ng mga pangyayari sa labas sa inner peace mo. Katatagan. Sabi ng Stoicism, harapin mo ang mga pagsubok ng diretsyo at panatilihin ang lakas ng loob kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Isipin mo ang isang mandaragat sa maalong dagat, hindi niya mapipigil ang bagyo, pero kaya niyang imaniobra ang barko. Ganon din, ituon natin ang kilos at emosyon natin kapag may mga bagay sa buhay na hindi natin kontrolado. Ang katatagan ay parang inner fortress na hindi sumusuko, na tumutulong sa iyong harapin ang bagyo ng buhay ng may grasya. Hindi sapat na malampasan lang ang bagyo, kailangan matutong sumayaw sa ulan. Virtue o kabutihan. Malaki ang halaga ng virtue sa Stoicism dahil ito ang susi sa masayang buhay. Isipin mo ang virtue bilang gabay sa kilos at desisyon mo. Hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon ng karunungan, katapangan, katarungan o pagpipigil. Tungkol ito sa pagsasabuhay ng mga ito araw-araw. Sabi ni Marcus Aurelius, ang namumuhay ng kaayon sa sarili ay namumuhay ng kaayon sa universo. Mga praktikal na aral ng Stoicism. 1. Pagtingin sa sarili, maglaan ng oras araw-araw para pagnilayan ang kilos, tugon at iniisip mo. Tanungin, ano ang nagawa kong mabuti ngayon? Ano ang pwede kong pagbutihin? Tugma ba ang kilos ko sa mga pinahahalagahan ko? Sabi ni Seneca, mas madalas tayong natatakot kaysa nasasaktan at mas nagdurusa tayo sa isip kaysa sa realidad. 2. Pagtanggap sa kasalukuyan. Hindi natin laging mababago ang hindi nahuhula ang takbo ng buhay, pero kontrolado natin kung paano tayo tutugon. Ang amor fati o pag-ibig sa kapalaran ay nagtuturo sa ating maging kontento sa anumang dala ng buhay. 3. Magtakda ng abot kayang layunin. Ituon ang mga layuning kontrolado mo, tulad ng pagpapahusay ng skill o personal na paglago. 4. Kontrolin ang pagnanasa. Marami sa paghihirap natin ay galing sa paghahangad ng hindi natin makuha at pagkatakot sa hindi natin maiiwasan. Bitawan ang hindi kontrolado. 5. Maging mapagpasalamat. Ugaliing magpasalamat sa meron ka, imbes na mag-focus sa wala ka. Mga haligi ng Stoicism. Si Marcus Aurelius, Epictetus at Seneca ay ilan sa mga higanteng Stoic. Itinuro nila na kontrolado lang natin ang tugon natin sa mga pangyayari, hindi ang pangyayari mismo. Sabi ni Epictetus, may dalawa tayong tenga at isang bibig para makinig ng doble kaysa magsalita. Ang 4 na cardinal virtues ng Stoicism. 1. Katarungan. Pagiging mabuting mamamayan, responsableng kapamilya, at patas sa lahat. 2. Karunungan. Pag-alam kung ano ang mahalaga, paggawa ng matalinong desisyon, at pag-unawa sa tao. 3. Temperance, balance at self-control. 4. At katapangan. Katatagang harapin ang problema at moral na dilema. Sa konklusyon, ang pagtuon sa sarili ayon sa Stoicism ay hindi pagiging makasarili. Ito ay pag-aalaga sa loob mo para mas maging positibo at makatulong ka sa mundo. Kapag payapa ka sa sarili mo, nagiging mas mabuti kang kaibigan, katuwang o kapamilya. Ang Stoicism ay hindi lang filosofiya, ito ay paraan ng pamumuhay. Sa araw-araw na pagsusuri sa sarili, pagtanggap sa kasalukuyan, at pagtuon sa kontrolado mo, mahahanap mo ang kapayapaan sa gitna ng gulo. Sabi nga ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa isip mo, hindi sa mga pangyayari sa labas. Unawain mo ito at makakahanap ka ng lakas,